Nag-umpisa po sa napakalaking problema yung aking pag-angat po dito sa Germany. Madalas kaming hindi nagkakaintindihan ni Mrs. No? At buti na lang sa awa ng Diyos. No? Walang nangyari sa amin at hindi kami naghiwalay. Maraming ganun kasi dito. Yung consequence, pagka ganun na hindi ka umuwi, nasa trabaho ka lang, hiwalayan ang resulta. Wasak yung pamilya. So buti na lang napakabait ni Maria. Napaka-understanding at yun po. Hanggang doon na lang kasi naaalala ko yung mga sitwasyon namin noon na mahirap. Napakahirap. Baka maiyak pa ako rito. Pagkalipas ng 8 taon, mga kaibigan, doon na po mag-umpisa na idadagdag ko lang ito, mga kaibigan, ha? Kasi hindi lang yung pag-angat ang gusto kong ikwento. I-ano ko na rin yung aking pagbagsak. Ikwento ko na rin yung aking pagbagsak kasi bumagsak rin po ako. Yun ang isang bagay na hanggat ngayon ay yung pinagsisisihan ko ba. Tapos, problema na naman, mga kaibigan, kasi nagsimula na naman kami sa wala. Kasi nung pagpunta ko rito sa Germany, mga kaibigan, hindi ko talaga makakalimutan yun. Paglapag ko sa Germany, tinignan ko yung bulsa ko, 180 pesos yung pera ko. Good morning po, mga kaibigan. Good morning sa inyong lahat. Today is Saturday, no? At gagawa po tayo ng video ngayon dahil po sa request ng isang ating tagapanood. Kasi yung video na ginawa ko po noon ay nag-mute, no? Hindi ko po alam kung anong nangyari. Sinubukan kong i-recover yung audio niya. Pero talagang hindi ko ma-recover. Ang natira na lang ay yung background music. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aking video. Kasi nung in-upload ko naman yun ay, syempre, kompleto naman. No? So, yun, yung background music lang ang inyong naririnig, mga kaibigan. No? At syempre, habang ako po ay nagkukwento, no? Samahan nyo ako kasi papasok po ako at meron po akong importanteng gagawin sa trabaho. No? So, papasok ako sa trabaho, magtatrabaho tayo saglit, at yan, uuwi tayo. No? So, yan, mga kaibigan, yung kwento po na to ay yung kung paano po ako umangat dito sa Germany. No? Hindi ko siguro kukwento eksakto, kagaya ng kwento ko noon, pero ito po yung kwento. No? Noong unang panahon, mga kaibigan, so, nag-umpisa po sa napakalaking problema yung aking pag-angat po dito sa Germany. No? So, nung ako po ay nag-aaral pa at malapit na po akong makatapos, syempre, kami noon nag-a-apply na kami. Nagpapadala na kami sa mga firms ng aming mga application. No? Tapos, syempre, umaasa na mapipili yung mga pangalan namin at mai-invite kami sa interview. No? O kaya, makaka-receive kami ng letter na application denied. Yan po. So, tuloy-tuloy po, malapit na kaming makatapos noon, mga 3 months, ganun. Apply kami ng apply. So, wala pa rin. Yung mga kasamahan ko, meron ng mga letter na na-receive. Yung mga kasamahan ko naman, na-invite na sa... Ay, nako, Jeb, ayusin mo. Yung mga ibang kasamahan ko naman, mga kaibigan, ay na-invite na sa interview. So, ako at saka yung mga ibang kasamahan namin ay wala pa rin. No? Polos denied. Yun, hanggang matapos ko kami ng pag-aaral at yun, apply kami pa rin ng apply, ganoon. Wala pa rin. No? Siyempre ako, bilang ama ng tahanan, no? Parang medyo nagpapanik na ako, paano ko bubuhayin yung pamilya ko?
No? Sabi ko, o sige, apply lang ako ng apply. Wala pa rin. So talagang wala. No? Dito naman po sa Germany, mga kaibigan, hindi ka naman po magugutom pag wala kang trabaho kasi may tinatawag na Arbeitslosengeld. Yun pong parang may subsidy ang gobyerno na ibibigay sa iyo habang wala kang trabaho. No? Kasi habang nung nagtatrabaho ka, binabayaran mo naman yung insurance na yun para sakaling mawalan ka ng trabaho, meron ka rin huhugutin. Yun po. Pero hanggang 1 taon lang yun. So, yun mga kaibigan, yun po ang nangyari. So, sabi ko, ay nako, gusto ko nang magtrabaho, pero wala pa rin. Tapos, isang araw mga kaibigan, na kasalubong ko yung isang kaibigan ko. No? Sabi ko sa kanya, uy, meron ka nang nahanap na trabaho? Kasi parehas ko rin siya eh. Wala rin siyang nahanap. Hanggang wala siyang choice at nag-self-employed na lang siya. No? So, yun, ang ginawa niya at nagtatrabaho siya sa construction. Gumagawa sila ng mga bintana. No? Nagkakabit sila, nag-install sila ng mga bintana. Yun ang umpisa ng kanyang trabaho. So, sabi niya sa akin, uy, Jeb, before na wala kang trabaho, bakit di mo kaya subukan? No? Sabi ko naman sa kanya, o sige, ano yung mga gagawin dyan? So, in-explain niya, ganito ganyan ang kailangan mo, mga papeles, and so on and so forth. Dali, magkape muna tayo kasi parang inaano naman yung sipon ko dito. So yun, pinaliwanag niya lahat sa akin kung ano yung gagawin ko. Sabi ko, sige nga. Tapos sabi niya sa akin, habang wala ka pang nahanap na trabaho, subukan mo. So, ginawa ko mga kaibigan. No? Kumuha ko ng mga permit. Ginawa ko lahat ng mga dapat na gawin. Submit ako ng papeles doon lahat. Hanggat naging self-employed ako. At yung trabaho ko naman doon ay parang construction worker na. So, lahat-lahat na ng mga sa construction na pwede kong gawin o kaya kong gawin. Tiles. Nagpalitada. No? Ano pa yung mga ginawa ko? Electric. Tapos, ano pa yung mga ginawa ko? Hindi ko na lahat matandaan. Basta yung mga trabaho sa mga construction. No? Yun ang ay nako. Pasensya na. Yun ang ginawa ko po, mga kaibigan. No? Ginawa ko ng ilang taon yun. 2 taon yata o 2 kalahating taon. Hanggat, mga kaibigan, medyo nakilala na ako. So talagang ang puhunan ko lang naman doon ay yung sipag. No? Kasi noon talagang nahirapan ako, wala akong mga gamit, wala akong sasakyan, wala talaga. Pero ginapang ko talaga yan hanggang magkaroon ako ng maliit na sasakyan at mga paunti-unti ba, mga kagamitan para sa trabaho. No? Ako po ay nanghiram-hiram lang, buti na lang yung mga nakilala ko doon sa mga construction, tinulungan ko sila siyempre. Tinulungan ko sila ng tinulungan, mostly pa nga walang bayan. Pero nung ako naman ang nangailangan, pinahiram ako. So doon po ako talagang nagpapasalamat. No? Pinahiram ako ng mga kagamitan kasi kung wala akong gamit, hindi ako makakapagtrabaho. No? So yun, hanggang unti-unti, medyo nakukompleto ko na yung mga gamit ko. So yun mga kaibigan, trabaho pa rin ng trabaho hanggat dumarami na yung customer ko. Tapos nakalimutan ko nang nag-apply. No? Hindi na ako nag-apply. Hanggat dumating ang isang araw, yung former na aking boss, teacher, at saka mentor ko, nag-transfer siya ng trabaho. Pumunta sa gobyerno. No? At sa mga taon na yun, nangangailangan sila ng kagaya ko. So yun, sabi ko sa kanya, oh, sige,
Gawin ko yung mga yan. Tapos yun, binigyan nila ako ng kontrata, mga trabaho, hanggat hindi ko na kaya kasi mag-isa na ako. Mag-isa lang ako, I mean. No? So sabi ko doon sa mentor ko, ano kaya kung ano? Dalawa tayo. Magtayo tayo ng company at yun, mangontrata tayo. No? Sabi niya sa akin, hindi ko magagawa yan kasi ano, alam mo naman na may trabaho ako rito. Hindi ako nang bahala dyan. Basta nandun ka kung kailangan kita, no? At saka kung kailangan ko ng advice, kasi naging advisor ko rin siya pagdating sa mga trabaho, no? Kasi ginawa na niya yun. At saka may master na title siya, no? So dito po kasi mga kaibigan, pag wala kang master na title, hindi ka pwedeng mangontrata ng mga medyo malalaking trabaho. Yung ano lang, yung talagang limited lang. Wala akong title eh. So sabi ko sa kanya, yun, in-explain ko sa kanya at pinag-isipan niya at yun, nagtayo po kami ng company. No? Tapos, problema na naman mga kaibigan kasi nagsimula na naman kami sa wala. No? Yung mga old na gamit namin, yun muna ang aming mga ginagamit. No? At saka, syempre, habang tumatagal kasi, nakikipagkaibigan ako sa mga taong alam kong balang araw ay makakatulong sa akin at saka yun bang makatao ang tingin nila sa mga, kasi dito meron ding mga mga yun bang hindi maganda ang trato nila sa kapwa nila na mga boss o mga trabahante. So yun, nag-umpisa rin kami sa wala at problema na naman, saan tayo kukuha ng ganito, ganyan, no? Sabi niya sa akin, di ba inumpisahan mo sa wala, di ganun din ang gawin natin. So yun, naghiram kami doon, tapos bilang kapalit, o sige, meron kang kailangan mo ng tulong dyan, gawin ko para mahiram ko lang yung mga gamit mo, sasakyan mo, ganun. Siyempre, tinutulungan rin namin doon sa trabaho. Tapos yun, pinapahiram kami ganun hanggat dumating yung araw na yun, kinaya na namin bumili ng mga sasakyan, mga kagamitan, no? Hanggat pataas na kami ng pataas. No? Yun po. Ilang taon din ginawa namin yun. No? At syempre habang tumataas tayo, nangangailangan tayo ng mga trabahante, medyo lumaki ng kaunti. No, hindi namin pinalaki kaagad yun kasi grabe yung trabaho. Stress. From Monday to Sunday, wala ako dito sa bahay. Nandun na ako sa trabaho. Paminsan-minsan may weekend, pero paminsan-minsan lang. Umalis ako sa trabaho, parang gabi na, madilim na. So, kasi mga alas 5, kailangan alis na ako, tapos uwi ako, gabi, madilim rin. Siyempre, yung pamilya ko ay hindi ko nakikita. No? Nasa ano lang ako, nasa trabaho. No? So, yun po ang kwento noon. Hanggat kaya nating bilhin yung gusto nating bilhin, gawin yung gusto nating gawin, no? Pero hindi doon nagtatapos, mga kaibigan. Hindi po doon nagtatapos yung ating kwento. Umangat pa rin tayo ng umangat, no? Hanggang pupunta tayo sa gusto nating puntahan, no? So medyo nakaangat-angat na po ako, no, sa buhay, no? Compared doon sa pagpunta ko rito sa Germany. Kasi nung pagpunta ko rito sa Germany, mga kaibigan, hindi ko talaga makakalimutan yun. Paglapag ko sa Germany, tinignan ko yung bulsa ko, 180 pesos yung pera ko. 180 pesos. Walang-wala ako. No?
So, yun mga naiisip ko nung mga time na yun, pwede pala kung talagang gugustuhin. Pero hindi nga lang madali, no? Aabutin ka ng ilang taon, no? Na-reach ko yung top of the game para sa akin. Hindi po ako yumaman ng yumaman. Hindi, basta umangat po ako. Inangat ko po yung sarili ko sa talagang lugmok na walang-wala. Yun po ang kwento noon. Hindi po ako yumaman. No? Umangat po ako sa punto na pwede kong sabihin na okay, pwede nating bilhin yan. Kaya. Siyempre, limited. No? Hindi po ako yumaman. Yun. Yung inangat ko lang yung sarili ko. No? Hanggat, yun nga po, tumagal ng tumagal, ilang taon, pagkalipas ng sandali, ilang taon ba yun? Pagkalipas ng 8 taon, mga kaibigan, no, doon na po mag-umpisa na idadagdag ko lang ito, mga kaibigan, ha? Kasi hindi lang yung pag-angat ang gusto kong ikwento. I-ano ko na rin yung aking pagbagsak. Ikwento ko na rin yung aking pagbagsak kasi bumagsak rin po ako. At ito po yung dahilan. No? So pagkatapos ng 8 taon na pagtatrabaho, walang tigil na pagtatrabaho, no? Walang pahinga halos. Mabibili mo nga yung gusto mong bilhin, no? Pero wala kang pahinga, wala kang oras sa pamilya mo dahil nandun ka lang sa trabaho. Kasi kung wala ka sa trabaho, mga kaibigan, malala yung consequence pag wala ka doon at binabantayan ng trabaho at nagtatrabaho rin, syempre. Hindi po ako yung boss na nagmamando-mando, hindi po. Ako po mismo ay gumagawa ng trabaho. Yung mga kasamahan ko, mga katrabaho ko ay yung ginagawa nila, ginagawa ko rin. So, yun mga kaibigan. Hanggat lumipas yung ilang taon ay nag-umpisa po yung katawan ko na bumigay. No? Ako po ay nag-suffer ng depression, na burnout po ako, no? At yun, hanggat tumigil na ako, no? Kasi medyo nag-alala rin ako sa sarili ko. Alam lahat ni Mrs. yan at na-experience na lahat yan at yun, yun ang isang bagay na hanggat ngayon ay yung pinagsisisihan ko ba, yung mga nawalang oras para sa kanila, yun. Yung mga kasi hindi ko na maibabalik yun eh, no? At syempre noon dahil nga sa sitwasyon ko noon ay may madalas kaming hindi nagkakaintindihan ni Mrs., no? At buti na lang sa awa ng Diyos, no? Walang nangyari sa amin at hindi kami naghiwalay. Maraming ganun kasi dito, yung consequence pagka ganun na hindi ka umuwi, nasa trabaho ka lang, hiwalayan ang nun, resulta, wasak yung pamilya. So buti na lang napakabait ni Maria, napaka-understanding at yun. Yun po, hanggang doon na lang kasi naaalala ko yung mga sitwasyon namin noon na mahirap, napakahirap. Baka maiyak pa ako rito. Basta mahirap yung napakahirap nung naging sitwasyon namin noon na sa awa na lang ni Lord, hindi na ako makapagsalita, my goodness. So, yun mga kaibigan, yun po, no? I-shortcut ko lang, nag-umpisa po ako sa walang-wala, zero, neto. Iginapang ko yung sarili ko hanggang medyo umangat ako. Tapos, habang nandun ako, tuloy pa rin
ang ating pagkikipaglaban. Gumapang na gumapang pa rin ako hanggat may opportunity ako, no? Yun nga yung mentor ko, nagtayo kami ng company. At yun, ginapang pa rin naming dalawa hanggat dumating yung punto na sabi namin, okay, kaya natin to, bumili na kami ng mga sasakyan, ng mga gamit, kasi lumalaki na, tapos nadadagdagan kami ng mga tauhan, no? Yun, hanggat dumating ang punto na nandun na kami sa taas at dumami pa rin ng dumami yung trabaho hanggat dumating yung punto na biglang papagsak po. Kasi ako po noon ay wala na, hindi ako, ayaw ko nang gumising, no? Nakakulong lang ako sa kwarto. Ayaw ko pumunta sa construction area. At saka, mga desisyon ko, parang wala akong pakialam kung anong mangyari. Parang ganun ang naging mindset ko noon. At hindi sa mga time na yun, hindi ko po alam na ganun palang nangyayari sa akin. No, may depression na pala ako at burnout. So yun. Hanggat meron rin akong opportunity na natignan, or natagpuan kahit na ganun ang nangyari, yun, nakapasok po ako. Pero ibang istorya na mga kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ladies and gentlemen,